Kabanata 18:21. Pagpatay kay Reynard. Itinaas ni Tyr ang celestial blade sa kanyang mga kamay nang magsimulang mawala ang boses. Ang talon ay kumikinang ng maliwanag. Halos maubos ang kanyang lakas dahil sa laslas na ito. Umungol siya, ang ikaapat na galaw ng seven blade forms. Shattering heel. Boom! Ang napakalaking blade na kumikinang ay bumagsak sa target nito. Si Reynard, na malubhang nasugatan, ay walang paraan upang maiwasan ito. Sa huling gawa ng kanyang vitality energy, ginawa niya ang lahat para depensahan ang atake ni Tyr. Habang sina Tyr at Reynard ay nakakulong sa isang pagkapatas, sinamantala ni Cacus ang pagkakataon na magpasabog ng suntok sa likod ni Reynard. Ibinaba ni Tyr ang kanyang talon at pinutol ang isa pang galaw habang lumipad pa atras si Reynard. Sigaw ni Tyr, "Chaotic Judgment." Hindi. Ang napakadesperadong dagandong ni Reynard ay umalangaw-ngaw sa buong Long River. Ang tubig sa loob ng radius na daan-daang metro ay nahawi ng talon ni Tyr. Nang matanggap ang slash square sa dibdib, lumubog si Reynard sa ilalim ng ilog bilang resulta. Mabilis na bumubula ang buong ibabaw ng ilog na parang kumukulong tubig. Ang mga haligi ng tubig ay patuloy na tumataas mula sa ibabaw. Reynard! Reynard! Si Corwin at ang iba pa sa isla ay mukhang natakot. Ngayon pa lang nila nasaksihan ang pagdurog ng talon ni Tyr sa katawan ni Reynard. Tapos na. Nakatitig sa Komodo Island na may masalimuot na ekspresyon ang matandang nakasuot ng puting damit at iba pa sa mga barko na nakaangkla ilang kilometro ang layo. Patay na si Reynard. Huminga ng malalim ang matandang nakaputi at bumaantong hininga. Isang demigod na higit sa 100 taong gulang ang aktwal na namatay sa mga kamay ng isang binata sa edad na 30s. Malapit nang magbago ang mga panahon, markahan ang aking mga salita. Sa isa pang barko, may isang pandak at matandang lalaki na nakalupasay sa lupa. Mukha siyang unggoy. It's a 2-to-1 fight. Bulalas niya. Hindi nakakagulat na matalo si Reynard sa laban. Hehe. Hindi mo ba alam na ang Iron Man ay isang puppet na minamanipula ni Tyr? Nakakabinging tahimik ang mundo matapos lumabas ang ganoong pangungusap sa bibig ng matanda na nakasuot ng puting damit. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang mga barko ang naglayag sa kabilang direksyon ng Komodo Island, sunod-sunod. Ang barko lamang ni Maxim ang patungo sa isla. Emosyonal si Maxim habang nakatayo sa busog ng barko, nakatingin sa direksyon ng Komodo Island na unti-unting lumilinaw mula sa malayo. Sa wakas, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, kayang-kaya niyang pumatay ng demigod sa maikling panahon. Lumabas sa cabin ang tan-skinned na si Cicero. Kinusot niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay malinaw na nakasulat na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Hindi nagtagal mula noong nakuha niya ang librong iyon mula kay Spores. Kahit na ang mga iba ay hindi makakamit kung ano ang mayroon siya sa napakaikling panahon. Lumingon si Maxim at binigyan siya ng isang gilid na sulyap, ngunit walang sinabi. Sa bahagi ng isla ng Komodo, ang epikong labanan ay natapos na sa puntong ito. Ang daang taong gulang na demigod ay sa wakas ay pinatay ni Tyr at lumubog sa Long River. Walang bakas nang naiwan si Reynard. Nanalo siya. Nanalo ang amo natin. Hahaha. Napatay na ni boss ang Reynard na iyon. Tingnan natin kung sino pa sa sinaunang martial arts world ang maglalakas loob na tingnan tayong mga taga-Regal Palace bilang mahina at binubuli tayo. Excited na naghiyawan ang lahat ng miyembro ng Regal Palace. Matapos lipulin ng Regal Palace ang Shadow Totem at maging pinakamakapangyarihang puwersa ni Rain, walang duda na ito ang pinakakapana-panabik na labanan. Nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga si Silas at ang kanyang mga ahente. Sa wakas ay naalis ang bigat sa kanilang mga puso. Kin, you are so lucky to have such a amazing grandson, makahulugang sabi ni Silas habang lumilingon kay Kin. Di ba si Tyr din ang tinuturing mong apo? Tawa ng tawa na tanong ni Kin. Well, hahaha. Ang ilan ay tuwang-tuwa, habang ang iba ay nag-aalala. Nang makita ng mga Balch na namatay si Reynard sa ilalim ng ilog, ang kanilang espiritu ay tila hinigop palayo sa kanilang mga katawan. Mula sa paraan na nakita nila ang nag-iisang Hollyjing sumusuporta sa kanilang pamilya ay gumuho. Bilang ninuno ng pamilya Balch, pinangunahan ni Reynard ang isang grupo ng mga Balch powerhouse sa Komodo Island para lang sirain ang organisasyon, ngunit hindi nila inaasahan na mabubuhay ang Regal Palace.
Binayaran pa ni Renard ang kanyang buhay. Ang mga Balch ay wala ng demigod sa kanilang pamilya. Samantala, ang misyon ni Vlad na pumasok sa mata ng halimaw ay muntik nang mapuksa ang karamihan sa mga powerhouse ng transformation ng pamilya. Dahil sa kasalukuyang mga mapagkukunan ng mga Balch, hindi na maangkin ng pamilya na sila ay isang credo. Sa madaling salita, haharapin ng mga Balch ang isang mapangwasak na sakuna sa lalong madaling panahon. Patriarch, ano ang dapat nating gawin ngayon? Lumapit ang isang senior executive na may maputlang mukha at nagtanong sa desperado na tono. Kailangan na nating umalis dito at bumalik sa lalong madaling panahon. Walang balak si Carwin na pumunta sa ilalim ng ilog para hanapin ang bangkay ni Renard. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang makaalis sa kaawa-awang lugar na iyon. Alam niya sa kaibuturan na kung hindi sila atras sa lalong madaling panahon, hindi sila makakatakas mamaya. Ang mga Balch ay sumakay sa kanilang barko ng mabilis hanggat kaya nila bago nilayuan ang busog mula sa Komodo Island at tumakas na ang kanilang mga buntot ay nakasukbit sa pagitan ng kanilang mga binti. Gustong tumakas ng mga Balch na iyan. Ang mga general ay palaging binabantayan ang barko ng mga Balch. Kaya, sa sandaling nagtangka ang mga Balch na tumakas, nakita agad sila ni Black Caesar at ng iba pa. Pinaikit ni Clifford ang kanyang mga mata, may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. They come and go as they please. Pinaglalaroan ba nila tayo? Kunin mo sila. Ibalik mo silang lahat dito. Ilang barko ng Regal Palace ang naglayag palabas ng daungan at pinalibutan ang barko ng pamilyang Balch. Si Carwin at ang iba pang nasa barko ay sabik na nagngangalit ang kanilang mga ngipin nang mapansin nila ang malagim na sitwasyon. Patriarch, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isang senior executive. Nakaharang na ang mga barko ng Regal Palace sa daanan natin. Sisubog na ba tayo? We need to break out of their formation. We must not allow them to detain us. Malamig na sabi ni Carwin, na tension na ang nerves niya. Ang barko ng Bulk Aegis ay tumaas ang lakas kabayo nito sa pagtatangkang masira ang linya ng depensa ng Regal Palace at makatakas sa Komodo Island. Hawak pa rin ni Tyr ang Celestial Blade sa kabilang bahagi ng ilog. Lumutang siya sa ilog gamit ang kanyang vitality energy. Nang mapansin din ang pangyayari, nagpakawala si Tyr ng malamig na buntong hininga bago itinaas ang sandata sa kanyang kamay. Boom! Sa isang malakas na ingay, isang alon na higit sa 10 metro ang taas ang pumutok sa harap ng barko ng Balch clan, na epektibong hamarang sa kanilang dinadaanan. Laslasin ko sa kalahati ang barko mo kung lalayo ka pa. Umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Tyr na para bang isa siyang Diyos na nag-uutos. Nang marinig ang boses na ito, bawat senior executive ng Balch clan na nakasakay ay nakaramdam ng matinding takot na humahawak sa kanilang mga puso. Nangangatil din ang kanilang mga anit sa takot. Tapos na. Bulalas ni Carwin, ang kanyang mukha ay namutla. Ang aming pamilya ay tiyak na mapapahamak. Patriarch, ano ang dapat nating gawin ngayon? There is no way out for us. We have to surrender everything to fate, sabi ni Carwin na nakapikit sa kawalan ng pag-asa. Isang malaking grupo ng mga miyembro ng Regal Palace ang sumugod sa barko ng pamilya Balch at nahuli silang lahat. Kahit na ang mga Balch ay may maraming mga powerhouse ng transformation na nakasakay, walang sino man ang nang-ahas na tutulan sila. Kabanata 1822. Gusto ko ang iyong mapagkukunan ng Farmy. Sinong nasa tamang pag-iisip ang maglalakas loob na hamanin ang Regal Palace ngayong mayroon na silang dalawang demigod? Nagpunta si Tyr sa Komodo Island kasama si Kakis na kasama niya ngayon. Dala-dala pa rin ni Kakis ang malaking tansong salamin na iyon. Ang mga mukha ng lahat ay nakasulat sa ibabaw na may kakaibang ekspresyon nang makita nila ang tansong salamin. Hindi nila maisip kung bakit may dalang tansong salamin ang taong bakal na ito. Tyr, sino itong Iron Man? I have a feeling that bronze mirror looks somewhat unusual. Naakit din si Silas sa taong bakal at sa tansong salamin na iyon, kaya nagtanong siya sa lalong madaling panahon. Nakangiting sagot ni Tyr, balik muna tayo sa isla. Dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Bumalik si Tyr sa isla at sinabi sa lahat ang nangyari sa panahong ito. Partikular niyang hiniling kay Kakis na gamitin ang kanyang vitality energy para suspindihin ang bronze mirror sa mid-air. Nang ang bronze mirror's enchantment ay nabuksan, isang patay na armas ang nahulog mula sa salamin.
Tuwang-tuwa ang lahat ng miyembro ng Regal Palace nang makita ang napakaraming armas. Ang lahat ng mga sandata na ito ay nagmula sa walang hanggang apoy. Ito ay naging pamana ng kulto sa loob ng mahigit isang siglo. Ang mga sandata na ito ay maaaring mas malakas pa kaysa sa mga nakolekta ng iba pang mga creed. Sa kasong ito, ang bawat miyembro ng Regal Palace ay may access sa isang banal na sandata ngayon. Hindi lamang iyon, ngunit ang Regal Palace ay magkakaroon din ng mas maraming mapagkukunan sa lalong madaling panahon. Maaari pa nga itong maglatag ng pundasyon para sa kanila bilang isang organisasyon ng creed. Dumating sina Maxim at Jim sa Komodo Island noong hapong iyon. Gayunpaman, hindi kaagad sila binati ni Tyr pagdating nila. Pumunta siya sa ibang isla kasama si Silas upang makipagkita sa mga Balch noong panahong iyon. Si Corwin at ang iba pang mga Balch ay nakakulong sa isang gusali sa islang ito. Ang buong gusali ay isang blok ng bilangguan para sa kanila. Ang mga taong iyon ay kanilang mga bilanggo ngayon. Patriarch Balch, sumama ka sa akin. Mag-usap tayo. Naglakad si Tyr papunta sa selda ni Corwin, malinaw na gustong lumabas ng huli sa selda ng mag-isa. Palace Master, ang mananalo ay kukunin ang lahat, sabi ni Corwin na may disheartened look sa kanyang mukha. Malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. Nakangiting tinanong ni Tyr, kung gusto kitang patayin, hindi na sana kita pinananatiling buhay hanggang ngayon. At saka, walang layunin para sa akin ang pagpatay sa iyo. Anong ibig mong sabihin dyan? Dinala ko si Senior Regulus, ang pinuno ng Dragon Squad, para kausapin ka, sabi ni Tyr sabay kibot balikat. Dapat maintindihan mo ang sinasabi ko. Patriarch Balch, ang aking squad ay palaging responsable para sa pagpapanatili ng katatagan ng sinaunang martial arts world, sabi ni Silas mula sa gilid. Bilang commander ng squad, dapat akong maging kwalipikado bilang isang pampublikong notaryo. Si Tyr ay nagsasalita tungkol sa pagbibigay ng teritoryo at paggawa ng mga kabayaran. Alam na ni Corwin ang ibig niyang sabihin. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang pamamaraan na kailangang sundin pagkatapos ng bawat digmaan. Si Corwin at Tyr ay nakaupo sa isang conference table sa katabing kwarto. Patriarch Balch, hindi na ako magpapatalo pa, sabi ni Tyr, sabihin mo sa akin, kung matalo ako sa labanan kay Reynard sa pagkakataong ito, ano ang magiging kapalaran na sasapitin ng Regal Palace? Mawawala ang buong organisasyon, diretsyong pahayag ni Corwin. Tama. Mamamatay silang lahat dahil ako, ang Palace Master nila, ang pumatay sa anak mo, na siyang tinatawag na Pride and Joy of the Balch Clan. Tapos, naisip mo na ba na ang dahilan kung bakit ko nagawang ang pumatay sa kanya ay dahil sa sobrang lakas mo sa kanya? Tanong ni Tyr na nakataas ang baba gamit ang kamay. Makukuha ng mananalo ang lahat, kaya dapat tinanggap na lang ng pamilya mo ang pagkatalo. Haha. Napangiti na lang si Corwin at nanatiling tahimik dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot kay Tyr. Si Reynard ay isang batikang demigod, kaya gusto ng pamilya Balch na kunin ang lahat ng pag-aari ng Regal Palace sa pamamagitan ng puwersa sa oras na ito. Ito ay hindi isang maluwalhating bagay na gawin, kaya't ang kanilang pagkatalo ay higit na nakakahiya sa pagtatapos ng araw. Wala silang choice kundi aminin ang pagkatalo ngayong natalo na sila sa laban. Walang puwang para makipagtawaran. Patriarch Balch, bagamat ang Regal Palace ay dating isang mortal na organisasyon ng lungsod, ni minsan ay hindi ako nakaranas ng pagkawala, paliwanag ni Tyr. Imposibleng pabayaan ko ang pangyayaring ito. Now you have a choice. Do you want to keep your money or your life? Nagulat si Corwin sa kaibuturan. Ang tinatawag na pera ni Tyr ay talagang pamana ng mga Balch, hindi ang kanilang yaman sa pera. Tanong ni Corwin, ano ang gusto mo sa amin? Elixirs, cultivation techniques, weapons. Tyr replied nonchalantly. Gusto ko lahat ng kaalaman na naipon ng pamilya mo sa nakalipas na daang taon na kapakipakinabang sa martial art practitioners. Palace Master, hindi ba masyadong malayo ang mga hinihingi mo? Tanong ni Corwin na marahas na kumikibot ang mukha. Sila ba? Patriarch Balch, gaya ng napag-usapan natin kanina, kung ako lang ang namatay sa ilalim ng ilog sa pagkakataong ito, lahat ng nasa Regal Palace ay papatayin, singkit na sagot ni Tyr. At the very least, yung buhay ka pa, tama. Huminga ng malalim si Corwin. Hindi niya alam kung paano magre-reply sa mga sandaling iyon.
Nang makita ito, ibinuko rin ni Silas sa gilid ang kanyang bibig, Patriarch Balch, tell me the truth. Noong nakikipagkumpetensya ka para sa Hellsby Mountains Dragon Terrain noon, ang iyong clan ay nawala ang karamihan sa iyong Transformation Warriors, tama ba? Ngayon, ang iyong ninuno ay nahulog na sa mga kamay ni Tyr, kaya't ang mga Balch ay hindi na itinuturing na isang pamilyang creed. Sigurado ka bang kakayanin mo ang pagnanasa ng iba pang puwersa sa sinaunang martial arts world, kahit napalayain kayong lahat ng Regal Palace? Sa malamang, ang iyong buong pamilya ay titigil sa pag-iral sa loob ng 3 buwan. Ang kahulugan ni Silas ay maliwanag. Sinusubukan niyang ipahiwatig ang katotohanan na ang kanilang komunidad ay parehong malupit at makatotohanan. Dahil ang mga Balch ay may napakaraming powerhouse ng transformation at isang demigod na sumuporta sa kanila noon, maaari nilang tawagan ang mga shot sa komunidad. Gayunpaman, ngayong wala na ang tiwala ng pamilya Balch, natural lang na mabaigo silang mapanatili ang napakalaking legacy. Maraming iba pang organisasyon ang maaaring nagpaplano kung paano hatiin ang pamana ni Balch sa panahong iyon. Hindi lamang ang kanilang mga mapagkukunan, ngunit ang buhay ng lahat sa Balch Ages ay maaaring mawala sa puntong iyon. I just want your family legacy, Tyr explained, while others would come to take everything your family owns. You'd not able to hold on to anything. Not just cultivation techniques and elixir, but including your family's various industries and turfs in the labas ng mundo. Gayunpaman, kung ipinangako mo sa akin, walang sinuman sa sinaunang martial arts world ang maglalakas loob na habulin ang kapalaran ng iyong pamilya. Kahit na ang iyong pamilya ay hindi na kasing ganda ng dati, maaari ka pa ring mamuhay ng comfortable at walang pag-aalala sa oras. Natahimik si Carwin habang nagmumuni-muni. Ipinatong ni Tyr ang kanyang kamay sa mesa at sinimulang tapikin ito ng ritmo gamit ang 5 daliri niya. Patriarch Balch, wala akong intensyon na kunin ito mula sa iyo sa pamamagitan ng puwersa dahil hindi ako isang barbaro, paliwanag niya. Gayunpaman, kung pipiliin kong maging walang awa, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mas nakakatakot kaysa sa iyong naiisip. Sige. Agree ako sa mga hinihingi mo. Walang puwang para makipagtawaran si Carwin matapos marinig ang pagsasalita ni Tyr. Kailangan niyang aminin ang kanyang pagkatalo at tanggapin ang kanyang parusa kapag natalo siya sa labanan. Very well. You can take your people back with you, sabi ni Tyr habang tumatayo. Sana maibigay mo sa akin ang lahat sa loob ng 3 araw. Fine. Kabanata 1823. Ang kinaroroonan ng ikalawang aklat ng kababalaghan. Bumalik si Tyr sa punong tanggapan sa lalong madaling panahon, pagkatapos harapin ang mga gawain ng mga Balch. Doon, nakilala niya si Maxim. Hindi pumunta si Maxim sa Regal Palace para lang manood ng laban. Pumunta siya kay Tyr para sa mas seryosong mga bagay. Kaya, nagdala din siya ng isang kakilala na kilala ni Tyr. Tapos ka na bang makipagdeal sa mga Balch? Nakangiting tanong ni Maxim habang umiinom ng tsaa sa kwarto nang pumasok si Tyr. Oha! Salamat, Senior Belisarius, sa matiigang paghihintay sa akin, sabi ni Tyr sabay tango. Lumiwanag ang mukha ni Maxim na nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na kahulugan habang sinusukat niya si Tyr mula ulo hanggang paa. Hindi mapakali si Tyr dahil nakatitig si Maxim sa kanya. Senior Belisarius, ginagapang mo ako sa pagtitig sa akin ng ganyan, nagmamadaling sabi niya. Hahaha. How could a dignified demigod be crept bought by my gaze? I just want to take good look at how mighty look as the youngest demigod in the Celestial Empire, pang-aasar ni Maxim habang tumatawa ng malakas. Umalis si Maxim sa upuan niya at binigyan ng mabigat na tapik si Tyr sa balikat. Tyr, you have lived up to my expectations, bulalas niya. Pagkatapos nito, maaaring kailanganin ng iyong komunidad ang iyong tulong upang ipagtanggol kami. Nang marinig ito, tumawa ng hindi komportable si Tyr. Masyado kang seryoso, Senior Belisarius. Mataimtim na sagot ni Maxim, bago ako nagpasya na paalisin ka upang hanapin ang 5 aklat ng kababalaghan, inihanda ko na ang pagdating ng araw na iyon. Tyr, ang pinakamabigat na pasanin na maaari mong dalhin ay ang korona sa iyong ulo. Ilang sandali pa ay natahimik si Tyr. Nais niyang linawin na ang kanyang paghahangad sa landas ng pagiging mas malakas ay hindi udyok ng matataas na ideya o ambisyon na panatilihing mapayapa ang mundo.
Gusto lang niyang panatilihing ligtas ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Wala namang sinabi si Tyr sa huli. Mula sa sandaling pinili niyang makipag-ugnayan sa Dragon Squad, wala nang babalikan. Hindi kalabisan kung ilarawan ang kasalukuyang sitwasyon ni Tyr dahil walang paraan para umatras siya. Tama naman si Maxim. Kapag ang isa ay umabot sa isang tiyak na taas, ang isa ay epektibong limitado sa kanilang mga pagpipilian para sa maraming bagay. Well, walang kabuluhan na pag-usapan ang mga bagay na ito. Tyr, hindi lang ang nakikita mong pag-aaway ni Reynard ang dahilan kung bakit ako bumibisita sa Komodo Island. Mula nang makuha mo ang Hellsby Mountains Dragon Terrain at naging demigod, hindi naiwasang makipag-away kay Reynard. Walang kakaiba dito. Senior Belisarius, nandito ka ba para sa iba? Seryosong tanong ni Tyr. Pwede bang? Inihayag ni Maxim, ang kinaroroonan ng pangalawang aklat ay natagpuan. Tibok ng galit na galit ang puso ni Tyr nang dumating ang mga salitang ito, Senior Belisarius, anong klaseng libro ang pangalawang aklat ng kababalaghan, at nasaan ito ngayon? Ang pamagat ng pangalawang libro ay Soul Eater Grimoire, sagot ni Maxim. Ito ay isang libro na tungkod sa mundo dahil sa resulta ng kapalaran ng dinastiyang Teria. Soul Eater Grimoire. Nagulat si Tyr. Ang aklat ng awit ng imperyo ay isinilang na may swerte ng dinastiyang Vronil, ngunit ngayon itong grimoire na iyong binanggit ay isinilang mula sa swerte ng dinastiyang Teria. Ang isa ay ipinanganak sa simula ng feudalismo, habang ang isa ay ipinanganak noong ang katapusan. Ngunit bakit may pakiramdam ako na ang mga pamagat ng dalawang aklat na ito, na isinilang sa dalawang dinastiya, ay nabaligtad? Ganun ba? Well, I understand where you're coming from, sagot ni Maxim. Si Emperor Martin ay labis na nangingibabaw sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng 6 na bansa upang mabuo ang kanyang imperyo. Sa kasong ito, ang swerte ng dinastiyang Teria ay dapat ang isa na nangingibabaw sa mundo, samantalang ang mga huling yugto ng dinastiyang Vronil ay walang pag-asa. Ang bansa ay lubos na umaasa sa awa ng mga dayuhang mananakop, kaya ang libro ay dapat na pinamagatang Soul Eater, tama ba? Exactly. Tumango si Tyr. Nakamo ka lang sa ibabaw ng pananaw na iyon. Hindi mo nakita ang tunay na asensya nito para sa iyong sarili. Ang dinastiyang Teria ay nangingibabaw sa mga unang yugto, ngunit pagkatapos maipasa ang trono mula kay Emperor Martin patungo sa susunod na kahalili, ang lahat ay bumaba sa burol, paliwanag ni Maxim. Ang swerte ng dinastiya ay tumagal lamang ng ilang dekada, na para bang ito ay isinumpa. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na ang swerte ng dinastiyang Teria ay nagsilang ng Soul Eater Grimoire. May panahon na ang dinastiyang Vronil ay nasa kasaganaan nito. Ang awit ng imperyo ay dapat na ipinanganak sa panahong iyon. There is nothing unusual about this. Now, shouldn't think about all of this, patuloy ni Maxim. Dapat nating pag-usapan kung paano makuha ang pangalawang libro. Senior Belisarius, wala akong ideya kung nasaan ngayon ang grimoire, sabi ni Tyr sabay tango. Inihayag ni Maxim, nasa maharlikang libingan ni Emperor Martin. Kumabog ang puso ni Tyr sa kakaibang damdamin habang binibigkas ang mga katagang iyon. Ipinaliwanag ni Maxim, ang Soul Eater Grimoire ay isa sa 5 aklat ng mga kababalaghan. Ito ay isang mahimalang aklat na bihirang matagpuan sa mundo. Sinubukan ni Agar na hanapin ito para kay Emperor Martin noong panahong iyon dahil ginugol ng emperador ang kanyang buong buhay, hinahabol ang kawalang kamatayan. Tyr, dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng term na longevity method, tama? Sa pamamagitan ng pagiging demigod. Kapag ang isang mortal ay pumasok sa demigod realm, maaari silang mabuhay ng 200 taon, biglang sabi ni Tyr. Para sa mga mortal, ang 200 taon ay matagal na. Noon pa man ay nais ng emperador na mabuhay magpakailanman, kaya tinulungan siya ni Agar sa pag-iisip ng paraan ng pagpasok sa demigod realm. Sinusubukan ba ni Agar na tulungan siyang makapasok sa demigod realm sa pamamagitan ng paghahanap sa grimoire? Tama ang hula mo. Ang paraan ng paglilinang noon ay tiyak na iba sa kung ano ngayon, sabi ni Maxim na tumatango. Itinayo ng emperador ang kanyang maharlikang libingan at isang pumatay ng Colon Cavalry noong panahong iyon. Ang kanyang layunin ay dapat na maghanda para sa kanyang pagpasok sa demigod realm, ninais niyang makapasok sa kaharian at makamit ang immortalidad sa royal tomb.
Sa kasamaang palad, nabigo siya sa wakas. Ang grimoire ay nasa maharlikang libingan ngayon ni Emperor Martin, sabi ni Tyr sabay tango. Kaya ang kailangan lang nating gawin ngayon ay pumunta doon at kunin ito. Hindi ganoon ka-simple. Ang libingan ni Emperor Martin ay umiral sa mundo sa loob ng 2,000 taon, ngunit walang makapagbukas nito, sabi ni Maxim habang humihigop ng tsaa. May ideya ka ba kung bakit? Kumunat ang noo ni Tyr. Dahil ba hindi mabuksan? Tama. Ang panahon ng dinastiyang Theria ay ang panahon kung saan nanag ang malawak na hanay ng mga practitioner ng condensation cultivation, sinaunang panghuhula, at metapisika, paliwanag ni Maxim. May isang variable sa isang lugar sa gitna na naging sanhi ng pagkawala ng maraming mga diskarte sa metapisika. Ang pagtatayo ng maharlikang libingan ni Emperor Martin ay dapat na naubos ang lahat ng mga mapagkukunan ng imperyo noong panahong iyon. Kaya, walang sino man ang nakakuha ng akses sa ang puntod ni Emperor Martin hanggang ngayon. Gayunpaman, ito ay pinag-aralan ng maraming tao sa paglipas ng mga taon. Ang Dragon Squad ay mayroon ding koponan na nakatuon sa pagsasaliksik sa Royal Tomb. Sa wakas, natuklasan namin ang 2 salik na kinakailangan upang mabuksan ang libingan. Aling 2 kadahilanan? Tanong ni Tyr. Ang unang kadahilanan ay dapat kang maghanap ng isang mapa upang makapasok sa libingan, paliwanag ni Maxim. Ang maharlikang libingan ay may 9 na pasukan at pintuan, 8 sa mga ito ay mga pintuang daan ng sinumpa, at ang isa ay pintuan ng buhay. Maaari ka lamang makapasok sa maharlikang libingan ni Emperor Martin sa pamamagitan ng tamang paghahanap sa tarangkahan ng buhay. Kung sakaling mabuksan mo ang alinmang pintuan ng sinumpa, ang libingan ay agad na mawawasak. Hindi napigilan ni Tyr na huminga ng malalim nang marinig ito. Kabanata 1824. Pagkikita sa kakilala. Kahit na mahanap mo ang tarangkahan ng buhay, dapat mong gamitin ang sekretong susi ng Royal Tomb para mabuksan ito, patuloy ni Maxim. Ang libingan ay agad na mawawasak kung magpasya kang pasukin ito ng puwersahan ng hindi ginagamit ang sekretong susi. Ang mga mekanikong nabanggit kanina ay mga kinakailangan lamang para makapasok sa libingan ni Emperor Martin. Walang nakakaalam kung anong uri ng sitwasyon ang umiiral sa loob ng libingan sa pagpasok, o kung paano maraming mekanismo at panganib ang nasa loob. Alam ko. Ang pagpasok sa libingan para makuha ang grimoire ay maaaring mukhang isang simpleng gawain, ngunit sa totoo lang ay mas komplikado ito, sabi ni Tyr pagkatapos huminga ng malalim. Senior Belisarius, alam mo ba kung saan ang mapa at ang sekretong susi? Nasa Japan sila. Nang itayo ang Royal Tomb ni Emperor Martin, gusto niyang gamitin ang libro para makapasok sa Demigod Realm, pero hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya sa huli, paliwanag ni Maxim. Kaya gumawa siya ng isang komplikadong sistema ng 9 na gate upang hindi makapasok ang iba sa kanyang libingan at magdulot sa kanya ng kaguluhan. Nang matapos ang pagtatayo, ginawa ng emperador ang sekretong susi at mapa bago sila ipinagkatiwala kay Aeger. Sa oras na ito nagpunta si Aeger sa ibang bansa, na nominally sa paghahanap ng elixir ng buhay ng emperador. Sa katunayan, ginagawa niya ito upang maiwasan ang mga tagalabas na makapasok sa Royal Tomb. Ang lugar kung saan naglayag si Aeger sa ibayong dagat sa Japan. Ang Royal Tomb Secret. Ang susi ay tiyak na matatagpuan sa Japan. Kaya kailangan nating pumunta sa Japan para hanapin ang mga inapo ni Aeger, kunin ang sekretong susi at mapa ng Emperor Martin mula sa kanila, at pumasok sa Royal Tomb, bulong ni Tyr habang nakataas ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. Tama na yan. Tumango si Maxim. Mahigit na 2,000 taon na, sabi ni Tyr na may pagtataka sa mukha. Si Aeger ay tapat kay Emperor Martin noong panahong iyon, ngunit hindi natin alam kung ang kanyang mga inapo ay tapat pa rin sa emperador. Bakit hindi sila bumalik, sa kabila ng pagkakaroon ng mapa at lihim na susi sa kanilang pag-aari? Oh! Matagal na kayang mamatay ang bloodline ni Aeger. Bukod pa riyan, walang dahilan kung bakit hindi nila dapat ibalik at buksan ang maharlikang puntod ni Emperor Martin. Pagkatapos ng lahat, ang grimoire na iyon ay isang banal na aklat. Hindi yan how it works. Paglilinaw ni Maxim. Emperor Martin isn't a moron. He won't give Aeger all of the cards. He gave Aeger the secret key at the time, but at the same time, kalahati lang ng mapa ang ibinigay niya sa kanya.
Ang mga inapo ni Emperor Martin ay nasa kanilang pag-aari ang kalahati ng pamilya ni Aegar ang lihim na susi at kalahati ng mapa, ngunit hindi nila mabuksan ang libingan ng hari. Noong nakaraan, isang grupo ng mga ninja ang lumitaw ng wala saan sa libingan ng hari sa Herlas City. Gumamit sila ng iba't ibang paraan upang i-map out ang Royal Tomb. Ang dahilan kung bakit nila ginagawa iyon ay dahil sa kanilang pagnanais na masubaybayan ang ibang kalahati ng mapa. Kung tama ang aking mga palagay, ang grupong ito ng mga ninja ay dapat na may kaugnayan sa mga inapo ni Aegar. Nagulat si Tyr. Nahuli na ba ang mga ninja na iyon? Oo, nahuli sila. Paliwanag ni Maxim. Ngunit sila ay napakatigas ng ulo at hindi nagpahayag ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang mga ninja na ito ay dumating na handa. Lahat sila ay kinagat ang napakalaso na laso na nakatago sa kanilang mga ngipin at nagpakamatay sa ilang sandali matapos namin silang mahuli. Nawala namin ang lahat ng aming mga pahiwatig bilang isang resulta. Ang tanging kapaki-pakinabang na palatandaan na nakita namin sa mga bangkay ng grupong ito ng mga ninja ay ang bawat isa sa kanila ay may tato na plum blossom sa kanilang mga katawan. Kaya naman, binigyan namin noon ang pangalang Yum Ninja. Yum Ninja. Pasiga na tanong ni Tyr. I've never heard of them. It's perfectly normal for you to be unconscious of their existence. Sabi ni Maxim, Tyr, I'm hoping that you'll be able to travel to Japan and uncover the organization behind this group of Yum Ninja. You can use them to track down Aegar's descendants and retrieve the secret key. This mission is a little tricky, pagsang-ayon ni Tyr at Tumango. Sa katunayan, ngunit walang ibang pagpipilian, sabi ni Maxim. Wala bang maimpluwensyang koneksyon ang Regal pala sa Japan? Baka pwede kang humingi ng tulong sa kanila. Nagayos na ako na may makakasama sa iyo. Hawak niya ang susi para makuha ang sekretong susi ng Royal Tomb mula sa mga inapo ni Aegar. Ano? Nagulat si Tyr sa narinig. Sino siya? Pumalakpak si Maxim. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ng pinto at sinabing, matagal na siyang nakikinig sa usapan natin. Oras na para pumasok ka sa kwarto. Bumukas ang pinto, at pumasok ang isang matingkad na lalaki na may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Ang taong ito ay hindi partikular na bata, ngunit nagbigay siya ng impresyon ng pagiging punk. Binati ng lalaki, Hey, King Summers. I have not seen you for very long time. Ikaw pala. Tumayo si Tyr at nagtatakang tumingin sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Garfield, na nakakulong kasama si Tyr bilang mga handog sa altar para kay Spores. Haha! Tyr, this is our fate. We're destined to cross paths again. Kiddo, I can tell that you've been brilliant since you young, sabi ni Garfield habang naglalakad papunta kay Tyr na may kakaibang ngiti at mahigpit na niyakap. Ang mga kamay ni Tyr sa Ship Mountain, nakita ko na mayroon kang magandang kinabukasan. Mukhang natulala si Tyr. Si Garfield ay isang madaling pakisamahan. Bagamat hindi sila eksaktong magkaibigan at minsan lang sila nagkita, maituturing silang dalawa na dumaan sa buhay o kamatayang sitwasyon na magkasama. Nagpatuloy sa pagsasalita si Garfield. Jules ang apelyido ko. Malamang na ipinaalam sa iyo ni Senior Belisarius na ako ay isang inapo ni Ptolemy Jules, o dapat kong sabihin, Emperador Martin. Kaya, ang iyong pangalan ay maaaring literal na isalin bilang ang kakaibang pusa, pansamantalang tinawag ni Tyr ang pangalan ni Garfield. Bah! Napapadyak si Garfield sa lupa sa frustration. What are you calling me a horny cat for? Protesta niya. Ang pangalan ko ay Cicero Jules. Oh, sige. Horny cat. Pang-aasar ni Tyr. Natigilan si Cicero. Ano? Sige, itigil mo na yan. Mabilis na pinatigil ni Maxim ang pagbibiro ni Tyr at Garfield. Tyr, kung pupunta ka para hanapin ang mga inapo ni Aegar at kunin sa kanila ang secret key ng Royal Tomb, kailangan kanyang samahan. Isasama no siya sa susunod mong biyahe. Pinalaki ni Tyr si Garfield mula ulo hanggang paa. Palagi siyang may pahiwatig na ang huli ay hindi mapagkakatiwalaan. Tanong niya, dapat ang mga kaapo-apuhan ni Emperor Martin ay ang pamilya Jules, di ba? Mayroon bang pamilyang Jules sa sinaunang martial arts world? Walang pamilya Jules sa sinaunang martial arts world, paliwanag ni Maxim. Matagal na silang nawala sa kasaysayan.
Sa ngayon, mukhang si Cicero ang tanging inapo na mahahanap natin. Nagkibit balikat si Tyr, pinipiling ipagdasal ang kanyang kasawian sa loob. Gaya ng dati, ang oras ang pinakamakapangyarihang mamamatay. Sa mahabang kasaysayang ito, gaano ka man katingkad sa nakaraan, maglalaho ka sa paglipas ng panahon. Palaging mayroong isang maluwalhating tao para sa isang tiyak na panahon, ngunit kakaunti ang maaaring maging maluwalhati sa loob ng maraming siglo o kahit na milenya. Humakbang si Garfield at hinawakan ang kamay ni Tyr. Ang sabi niya, wala akong pinagsisisihan sa buhay na ito na makapaglakbay kasama ka, ang pinakabatang demigod ng Celestial Empire. Biglang binawi ni Tyr ang kanyang kamay, alam na niyang hindi siya maaasahan ni Garfield. Nararamdaman niya ang pagtaas ng kanyang mga buhok at paglabas ng goosebumps sa kanyang buong katawan nang hinawakan siya ni Garfield. Tyr, you know that Japan has Kamikakushi, sabi ni Maxim habang tumatayo. Sila ay kumakatawan sa gobyerno, tulad ng ating Celestial Empire Six Doors at Dragon Squad. Dahil dito, ang squad ay hindi maaaring makialam sa mga bagay na ito. Kailangan mong mag-improvise pagdating mo doon. Kumpiyansa ako na magagawa mong bumalik kasama ang sekretong susi ni Emperor Martin nang walang kahirap-hirap. Kabanata 1825. Isang espesyal na pagtuklas. Huwag kang mag-alala, Senior Belisarius. Labis na tumaas ang kumpiyansa ni Tyr mula nang maging demigod siya. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang paglalakbay ay ang pagsubaybay sa mga inapo ni Agar. Ang susunod na hakbang sa pagkuha ng sikretong susi ay hindi magiging mahirap kung matukoy nila ang kanilang mga target na lokasyon. Biglang nanginig ang buong Komodo Island. Ang tiya sa tasa ng tiyan ni Maxim ay patuloy na umaagos hanggang sa tumailaysik ito sa buong lugar. Anong nangyayari? Nagtago si Garfield sa sulok nang maramdaman niya ang malakas na panginginig, tila kakaiba. Parehong napakunot ang noo ni Tyr at Maxim nang sabay silang tumingin sa kanya. Napakamot si Garfield sa kanyang ulo sa kahihiyan at sinabing, paumanhin. Ito ay isang puwersa ng ugali. Dati akong nakatagpo ng mga hindi matatag na instructor habang patuloy na naggalugad sa ilalim ng mga libingan. Sa tuwing nakakaramdam ako ng kahit katiting na pahiwatig ng panginginig, nagtatago ako sa loob ng pinakaligtas na lugar na mahahanap ko sa lalong madaling panahon, sa tingin ko ay isang lindol ang nangyari. Parehong hindi pinansin ni Tyr at Maxim si Garfield. Naglakad sila palabas ng mabilis hanggat maaari. Si Clifford, Silas, at iba pa ay sunod-sunod ding lumabas ng building. Senior Belisarius, ito ba? Nang may natanto, natukso si Silas na ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Nang ginamit ninyong lahat ang Dragon Trapping Formation para protektahan ang isla mula sa mga pag-atake ni Reynard, ang epekto ng formation ay lubhang nawasak, paliwanag ni Maxim sabay wave ng kanyang kamay. Ngayon na ang forma sayon ay na-destabilize, nag-aalala ako na may ilang bagay na lalabas ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Senior Belisarius, ang bagay na binanggit mo na pinipigilan sa ilalim ng islang ito ay ang Macaulay's Kiss na dragon. Nagmamadaling tanong ni Tyr. Ang squad ay matagal nang pinipigilan ang bagay na ito. Bagamat sinasabi ng lahat na ito ay isang Macaulay's Kiss na dragon, sagot ni Maxim. Ang aktwal na pagkakakilanlan nito ay hindi pa rin malinaw. Kahit hindi mo matuklasan ang pagkakakilanlan nito. Tama. Hindi ko pa nalaman sa pamamagitan ng panghuhula, ngunit dapat mangyari ito sa lalong madaling panahon, patuloy ni Maxim. Huling pagkakataon, natuklasan ko ang Dragon Palace na nakaupo sa ilalim ng ilog. Maaari ba tayong pilitin na pumasok upang makita kung ano ang nasa loob? Pasiga na tanong ni Tyr. Imposible yon. Unti-unting nangyayari ang mga ganitong bagay kapag idinidikta ito ng tadhana, sabi ni Maxim habang umiiling. Posible na kapag pinilit mong pumasok sa ilang mga kaganapan bago ang tinukoy na oras, magkakaroon ng kaguluhan. Tyr, dapat mong tandaan ito at bigyan ng babala ang lahat sa Regal Palace. Huwag pumunta sa ilalim ng ilog ng mag-isa para sandutin. Kung hindi, maaari itong humantong sa hindi makontrol na mga sakuna. Si Tyr ay hindi naglakas loob na magulo pagkatapos sabihin ni Maxim ng seryoso ang mga kahihinatnan. Kung ganoon ano ang susunod nating gagawin? Kailangan nating patuloy na gamitin ang Dragon Trapping Formation para panatilihin itong selyado. Ikaw at ang demigod na iyon, Iron Man, ay dapat tumulong sa akin.
Okay. Ang mga alon na umabot sa ilang metro ang taas ay rumarampa sa buong ilog. Ang mga bula na kasing laki ng kamao ay lumitaw mula sa ibabaw ng ilog na naging kabuuan nito. Parang kumukulo ang ilog. Ang bawat tao'y nakadama ng matinding pang-aapi sa kaibuturan. Nanlamig ang kanilang mga gulugad nang masaksihan nila ang ganoong eksena. Hindi na nagdalawang isip si Maxim. Gumawa siya ng isa pang mahiwagang pormasayon sa sandaling mahanap niya ang mata ng pormasayon. Sabay-sabay niyang inutusan si Natir at Kakas na mamuno sa dalawa pang pangunahing posisyon ng formation upang silang tatlo ay magtulungan. Tatlong haligi ng liwanag ang sabay-sabay na sumugod sa kalangitan, na bumubuo ng isang napakalaking light shield. Ang kalasag ay nagpatuloy sa pagdiin pababa, pinawi ang kaguluhan sa ibaba. Ang kalasag ay nawala nang walang bakas makalipas ang 30 minuto. Sa wakas ay huminahon ang kaguluhan sa ilalim ng lupa. Medyo namutla si Maxim, habang ang noo ni Tyr ay natatakpan ng makapal na butil ng pawis. Maya-maya ay nagsalita na rin si Maxim. Sa kabila ng pagpapanumbalik ng pormasayon, hindi ako sigurado kung kailan magaganap ang susunod na kaguluhan. Mananatili ako rito pansamantala upang harapin ang kaguluhan sa ilalim ng lupa na maaaring mangyari anumang oras. Natural lang, ang desisyon ni Maxim ay eksaktong inaasahan ni Tyr at ng iba pa na marinig. Imposibleng mangyari muli ang isa pang insidente ng pamilya Balch ng personal na binantayan ng kilalang alamat ng Dragon Squad ang Regal Palace. Hindi nang ahas na sirain ng mga Balch ang kanilang pangako. Sa mga sumunod na araw, agad nilang inihatid ang iba't ibang cultivation technique, elixir, at armas ng pamilya sa Regal Palace pagkabalik ni Carwin. Si Tyr naman ay tumupad sa kanyang salita at nag-anunsyo sa sinaunang martial arts world. Ang Balch clan ng Had City ay aalisin sa mga creed at ilalagay sa ilalim ng pangangalaga ng Regal Palace mula ngayon. Anumang puwersa na naglalayong kumita sa kasawian ng mga Balch ay idedeklarang kaaway ng Regal Palace. Kasabay nito, inanunsyo ng Dragon Squad na ang Regal Palace ay ginawang bagong 9th creed matapos maalis ang pamilya Balch. Sa madaling salita, pinalitan ng Regal Palace ang mga Balch bilang bagong organisasyon ng creed ng sinaunang martial arts world. Bilang karagdagan kay Tyr, ang Regal Palace ay mayroon na ngayong Kakas na sumusuporta sa kanila, na naging kabuuang dalawang demigod. Sa panahong ito, lumitaw ang sunod-sunod na kapangyarihan ng Transformation Realm sa Regal Palace. Ang malawak na mapagkukunan ng organisasyon, na minana nito mula sa mga Balch, ay naging kwalipikadong magdala ng pangalan ng Creed. Dahil dito, walang sino man sa komunidad ang nangahas na tumayo laban sa Regal Palace. Pagdating sa paghahanap ng gulo sa Regal Palace sa hinaharap, kahit ang veteranong Creed ay dapat isaalang-alang ang lakas ng organisasyon. Ang pag-iisip lamang ng Regal Palace na mayroong dalawang demigods na sumusuporta dito ay mas natakot ang masa sa organisasyon. Ang mga Balch ay hindi nang ahas na itago ang alinman sa kanilang mga mapagkukunan mula sa Tyr, kaya ipinadala nila ang lahat ng mga mapagkukunan ng kanilang pamilya sa Regal Palace, kabilang ang iba't ibang mga diskarte sa paglilinang, elixir, at mga sandata na nakasisilaw. Personal na siniyasat ni Tyr ang bawat isa sa mga bagay na ito. Bagamat mahalaga ang mga bagay na ipinadala ng mga Balkes, hindi masyadong pinag-isipan ni Tyr ang mga ito dahil naging demigod na siya. Hindi niya naisip na kumuha ng isang bagay para sa kanyang sarili mula sa mga mapagkukunan ng Balkaches. Balak ni Tyr na ipagkatiwala ang lahat sa kanyang mga kasama sa Regal Palace. Gayunpaman, nang ibigay ni Tyr ang lahat ng isang huling tingin at papalabas na sana ng silid, ang mga gintong rune ng Song of the Empire ay biglang tumalon sa kanyang katawan. Anong nangyayari? Nagulat si Tyr nang makita niya ang mga gintong rune na lumilipad ng hindi mapigilan patungo sa tambak ng mga artifact. Sa wakas, ang mga rune ay nakakabit sa isang pares ng ordinaryong silver wrist guards. Ang mga wrist guard ay huwad gamit ang mga silver ores. Hindi gaanong pinapansin ni Tyr ang mga yaman ng Balch dahil kadalasan, ang mga wrist guard na ginamit upang protektahan ang mga pulso ay karaniwang gawa sa medyo matigas na metal. Ang mga bagay na gawa sa pilak ay walang alinlangan na walang halaga. Kaya naman, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Tyr. Ngayon na ang mga rune ng libro ay nagkusa na lumipad at idikit ang kanilang mga sarili sa wrist guard, malinaw na ang mga wrist guard ay talagang hindi pangkaraniwan. Kinuha ni Tyr ang pares ng wrist guards at tinignan ng maigi.
Natuklasan niya na ang mga wrist guard ay nakaukit ng maraming rune na hindi niya mabasa. Matapos pag-aralan ang mga ito ng pabalik-balik, hindi niya natukoy ang anumang espesyal mula sa kanila. Kabanata 1826. Interspace Magic Weapon. Ito ay isang regular na pares ng wrist guards. Hindi ko alam kung bakit kakaiba sila. Bakit interesado sa kanila ang kanta ng Empire Rune? Natarante si Tyr pagkatapos ng ilang oras sa pag-aaral sa kanila. Pagkatapos, hinawakan niya ang wrist guards at dumiretso kay Maxim. Nakaupo si Maxim sa mata ng Dragon Trapong Formation noong panahong iyon para palakasin ang formation. Nang makita niyang papalapit si Tyr ay agad niyang isinantabi ang kanyang trabaho. I need your guidance on something, Senior Belisarius. Ano yun? Tanong ni Maxim na halatang naguguluhan. Inabot agad ni Tyr kay Maxim ang wrist guards at ipinaliwanag ang sitwasyon. Matapos pakinggan ang paliwanag niya, kitang-kita ang pagbabago ng ekspresyon ni Maxim. Masasabi pa nga na all this while, hindi pa nakikita ni Tyr ang ganoong excited na ekspresyon sa mukha ni Maxim. Pwede ba ito? Bulalas ni Maxim. Ano ba talaga? Natarante si Tyr nang mapansin ang ekspresyon ni Maxim. Ha. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong klaseng magagandang bagay ang mga Balch. To think na kahit si Reynard ay hindi alam na ang kayamanan na ito ay nasa kanyang kamay sa buong panahon. Medyo naguguluhan si Tyr. Senior Belisarius, ang tinutukoy mo ba ay? Umubo si Maxim ng ilang oras para pagtakpan ang kawalan ng ugali. Pinagpatuloy niya ang pagtingin sa mga wrist guard sa kanyang mga kamay at sinabing, bigyan mo ako ng isang araw, Tyr. Sasabihin ko sa iyo ng eksakto kung ano ang mga ito kapag bumalik ka sa akin sa ganitong oras bukas. Oo naman. Wala masyadong masabi si Tyr at pumayag na lang. Nagpunta si Tyr kay Maxim sa parehong oras kinabukasan. Nakarating ka na. Nang makita ni Maxim si Tyr na papalapit ay hinugot niya ang wrist guards. Ang mga artifact na tila kulay abo noong nakaraang araw ay kulay pilak at may kintab na ngayon. Ang mga ito ay napakasilaw, at ang mga rune sa ibabaw ay tila buhay. Mahihilo ang isa pagkatapos titigan sila ng matagal. Ano ba talaga ang mga bagay na iyon, Senior Belisarius? Upang ipaliwanag sa mas maraming metapisiko na termino, Tyr, ang mga wrist guard na ito ay tinatawag na talismans, sabi ni Maxim pagkatapos ng maikling paghinto. Talismans. Nagulat si Tyr. Sinabi pa ni Maxim, oo. Ang mga wrist guard na iyon ay mga anting-anting, gaya ng tinutukoy ng mundo. Ang isang anting-anting ay may tungkulin na lampas sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Tyr, dapat mong malaman na ang celestial blade na hawak mo ay isang sandata ng Astra sa ngayon ha. Oo, sagot ni Tyr sabay tango. Nauna nang sinabi ni Kakas ang katotohanang iyon. Ang talim ay dating sandata ng Diyos. Ang pares ng wrist guard na ito ay mga sandata din ng Diyos, ngunit hindi ito para sa labanan. Ang mga ito ay para sa imbakan. Sa sandaling binigkas ang mga salita, inilagay ni Maxim ang isa sa mga wrist guard sa ibabaw ng isang tasa sa mesa sa tabi niya. Sa isang flash ng silver light, ang tasa ng tsaa ay nawala. What in the? Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr nang makita ang tagpong ito. Senior Belisarius, hindi ba ito masyadong mystical? Sa kabaligtaran, ito ay talagang hindi mystical sa lahat, Maxim elaborated. Ang mga sinaunang Diyos ay may kapangyarihan na lumikha ng bagong espasyo. Ang mga ipinagbabawal na lugar na umiiral ngayon sa ating mundo ay ang mga puwang na nilikha ng mga sinaunang Diyos. Upang ilagay ito sa mga termino ng karaniwang tao, mayroong isang enchanted space na nilikha ng mga Diyos sa pares ng pulso na ito. Hindi ito ganoon kalaki dahil ito ay ilang metro kwadrado, ngunit maaari itong gamitin para sa mga layunin ng imbakan. So ito ay isang interspace na banal na sandata. Naintindihan naman agad ni Tyr ang sitwasyon. Tama ka. Ibig sabihin, mas madaling magkaroon ng wrist guard sa iyo kaysa magdadala ka ng malaking espada sa lahat ng oras. Kaya maaari kang maglakad hanggang sa dulo ng mundo gamit ang mga anting-anting na ito, sabi ni Maxim na may kasamang tumango. Nagningning ang mga mata ni Tyr. Nag-aalala siya kung paano siya maglalakbay gamit ang talon mula nang bumalik ito sa kanyang mga kamay. Ang lipunan ngayon ay hindi na katulad ng sinaunang pamayanan ng martial arts.
Ituturing ng mga tao si Tyr bilang isang malupit kung pupunta siya kung saan-saan habang may dalang talam. Kailangan din niyang sumailalim sa mga security check sa tuwing gagamit siya ng pampublikong transportasyon na medyo nakakaabala. I have lifted the restriction and protective spells on the talismans, sabi ni Maxim habang ibinalik ang wrist guards kay Tyr. Ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang mga ito. Maraming salamat, Senior Belisarius. Mabilis na natutunan ni Tyr kung paano kontrolin ang mga wrist guard sa ilalim ng karampatang paggabay ni Maxim. Pagkatapos nito, agad niyang inilagay ang ilang bagay sa malapit sa wrist guards bago muling inilabas. Ha. Sa totoo lang hindi ko akalain na makakakita ako ng mga ganitong maalamat na artifact sa buong buhay ko. Tyr, dapat mong isaalang-alang na isang stroke ng magandang kapalaran na nakuha mo itong pares ng wrist guards. Tuwang-tuwa rin si Tyr, pero pagkatapos ng excitement, iniabot niya ang isa sa mga wrist guard kay Maxim. Anong ginagawa mo? Mukha namang naguguluhan si Maxim. Senior Belisarius, may 2 wrist guard sa kabuuan. Ang bawat isa ay may mga 7 o 8 metro kwadrado na espasyo, at maaaring mag-imbak ng maraming bagay, paliwanag ni Tyr. I only need it to store my blade. I don't need to. So, I'd like you to have the other one. Hindi ba ito? Medyo hindi nararapat. Maaaring isipin ni Maxim na hindi nararapat na tanggapin ang regalo, ngunit mahigpit na nakahawak ang kamay niya sa wrist guard na iyon. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Tyr nang mapansin ang kilos nito. Tumawa rin ng malakas si Maxim para itago ang kahihiyan. Si Maxim ay hindi dapat maging sakam. Para sa panimula, siya ay isang metaphysics master, at ang wrist guard na ito ay inukitan ng iba't ibang kakaibang rune. Kung kukuha siya ng wrist guard, ito ay may malaking halaga sa pagsasaliksik. Kaya naman, nang gumawa ng panukala si Tyr, wala siyang balak na tanggihan. Matapos matutunan kung paano manipulahin ang wrist guard mula kay Maxim, agad itong ikinabit ni Tyr sa kanyang palso. Pagkatapos nito, itinatago ni Tyr ang Celestial Blade sa wrist guard para madala niya ito kahit saan siya magpunta. Pagkalipas ng ilang araw, umalis si Tyr. At pinagkatiwala niya kay Kakis ang Regal Pala sa Komodo Island. Pagkatapos, dinala niya si Garfield para simulan ang paghahanap ng sikretong susi ni Emperor Martin. Bago siya umalis, tinawag ni Tyr si Ash. Bakit hindi kita samahan, boss? Maaaring umalis na ang ating mga puwersa, ngunit marami pa ring kontak doon. Magiging mas komportable ang lahat kung sasama ako sa iyo. Gusto ni Ash na pumunta kasama si Tyr sa simula pa lang. Kung tutuusin, ang pangunahing layunin ng kanilang paglalakbay ay upang matunten ang grupo ng Yum Ninja at malaman ang kinaroroonan ng mga inapo ni Agar. Hindi gaanong nakakalito kung si Ash ay nananatili sa grupo habang sila ay dumaan sa misyon. Nope, tinanggihan ni Tyr ang offer ni Ash on the spot. Ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay upang masubaybayan ang mga inapo ni Agar. Ang paghahanap ng ninja ay ang unang hakbang lamang. Ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi sapat sa puntong ito, at kailangan kitang alagaan. Sige, kung ganoon. Matapos tanggihan ni Tyr ang alok niya. Nag-aalaga si Ash na huwag magkomento ng marami tungkol sa kanyang desisyon. Naglabas siya ng business card at inabot kay Tyr. Ang nami card na ito ay pagmamayari ng isang lalaking nagngangalang Mr. Muto. Siya ay isang miyembro ng pinakamalaking organisasyon ng Yakuza. Siya ay nagsisilbi rin bilang regent ng Yamaguchi Gang. Noong bumalik ako, kaming dalawa ay nagkasundo. At saka, siya ay may kakayahan na organisasyon. Magagamit siya kapag hinahanap mo si Yum Ninja. Kabanata 1827. Paglalakbay. Nakuha ko. Kinuha ni Tyr ang business card at umalis sa Komodo Island kasama si Garfield. Nanatili si Tyr sa Con City ng 2 araw pagkatapos nilang umalis. Saka sila sumakay ng international flight. Sa iisang row sa eroplano ay nakaupo sina Garfield at Tyr. Inilabas ni Garfield ang kanyang telepono at isinuot ang kanyang headphone pagkatapos lumipad ang eroplano sa kalangitan. Ibinaling niya ang buong katawan sa gilid para manood ng sine. Hindi niya maiwasang mapangiti sa kakaibang paraan habang nanunood. Ang kanyang boses ay hindi partikular na malakas, ngunit ito ay matinis at nakakatusok, na ikinakunot ng noo ni Tyr sa hindi kasiyahan.
Lumingon siya at nagtanong, ano ang tinitingnan mo? Inunat ni Tyr ang kamay at inagaw ang phone sa kamay ni Garfield. Natigilan siya nang makita ang malaswang imahe sa screen. You're actually watching this on the plane. Anong ugali ito? Tyr slapped a hand on his forehead. He exclaimed. Just as expected, the nickname Horny Cat suits you well enough. Umalis ka na. Binawi ni Garfield ang telepono ni Tyr at sinabi sa isang kakaibang tono, Tyr, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita. Palagi naming nakikita ang ibang tao na nagsasaya sa screen. Naisip mo bang personal na maranasan ito sa oras na ito? Walang magawang tinitigan ni Tyr si Garfield bago napalitan ng pang-aalipusta ang mukha nito. Yasha! Yame! Hindi sinasadyang natanggal ni Garfield ang headphone cable na orihinal na nakasaksak sa cellphone. Biglang umalangaw-ngaw ang buong cabin sa isang tunog na nagpapula sa mukha ng mga tao. Lahat ay tumingin sa kanilang direksyon nang hindi sinasadya. Maging ang stewardess na dumaan ay natakot sa sitwasyon at walang ideya kung ano ang gagawin. Isang awkward na ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Garfield. Samantala, pulang-pula ang mukha ni Tyr sa puntong ito. Kung hindi lang siya nakasakay sa eroplano ng mga sandaling iyon, binuksan na niya ang bintana at tumalon sa desperasyon. Kuya, lagi kitang pinapayuhan na bawasan ang panunood nito. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Galit na nagpanggap si Garfield na pinatay ang pelikula. He then said with a smile to everyone, sana hindi lahat mag-isip sa atin. Masyado pang bata ang kapatid ko at walang alam sa mga makamundong gawain. Pag-aaralan ko siya ng maayos. Inihagis ni Garfield ang kanyang telepono sa mga kamay ni Tyr pagkatapos noon. Mukhang natulala si Tyr. Anong ginagawa mo? Bandang hating gabi, mabilis na lumapag ang kanilang eroplano. Pagkalabas ng airport, nakakita ang dalawa ng malapit na hotel at doon sila nagpalipes ng gabi. Handa nang makipag-ugnayan si Tyr kay Mr. Muto kinaumagahan. Naging abala si Garfield sa isang bagay mula kagabi, ngunit hindi malinaw kung ano iyon. Gusto daw niyang mamasyal pagkaalis niya ng hotel ng madaling araw. Agad na dinial ni Tyr ang numero ni Garfield nang mapagtantong nawawala ang huli. Sumagot ang telepono, at humihingal na boses ni Garfield mula sa kabilang dulo. Hoy! Garfield, saan ka nagpunta kaninang madaling araw? Parang hindi kita mahanap kahit saan. Naku, ang sabi ng lahat, nakakabilib ang tanawin. Kaya naman namamasyal ako at namasyal sa mga magagandang tanawin. Sa kabilang dulo ng linya, humihingal si Garfield. Tyr, I'm here primarily to make contact with Agar's descendants, sagot niya. Ang mga bagay na kailangan mong gawin bago ako dumating ay walang gaanong kinalaman sa akin. Kaya una sa lahat, dapat kong tingnan ang makapidjal hiningang tanawin na nakapaligid sa akin. Hindi bata si Tyr. Alam na alam niya ang ginagawa ng lalaking ito matapos marinig ang paghingal ni Garfield. Sikat na ang araw, kuya. Huwag mo kaming idamay sa anumang hindi kailangang gulo. Nandito tayo para sa negosyo. Sabi ni Tay na halatang hindi nakaimik. Anong klaseng problema ang gagawin ko? Saway ni Garfield. Masyadong maikli ang buhay, kaya dapat nating sulitin. Isa kang demigod na may 200 taon na habang buhay, para sa langit. Dapat posibleng maintindihan mo ang naramdaman ko. Nawala ng masabi si Tyr. Matagal na niyang alam na hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya ka-unreliable. Walang choice si Tyr kundi tanggapin ang sitwasyon. Hindi naman siya masyadong magtitiwala sa lalaking ito. Nagpatuloy siya sa almusal bago inilabas ang kanyang telepono at i-dial ang numero ni Mr. Muto. Gayunpaman, tumunog ang telepono ni Tyr nang hawakan niya ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Garfield. Anong problema? Tyr, pumunta ka sa Sukore Clubhouse sa lalong madaling panahon at magdala ng 20,000 yen in cash. Nagkaroon ako ng problema. Agad na kumunat ang noo ni Tyr. Anong ginawa mo? Well, medyo nahiya si Garfield mula sa kabilang dulo ng telepono. Sabay hula ni Tyr. Ginawa mo ba? Talaga bang? Dude, hindi ko alam na ang lugar na ito ay hindi sumusuporta sa electronic payment dito. Ewan ko sa iyo. Walang imik si Tyr pagdating kay Garfield. Anong uri ng tao siya?
Walang ibang paraan, kinailangan ni Tyr na pumunta sa malapit na ATM machine para mag-withdraw ng pera. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang taxi at papunta sa Socore Clubhouse. Kahit na ano, si Tyr ay isang kagalang-galang na demigod ngayon. Gayunpaman, siya ay nasa ibang bansa, pinilit na sumakay ng taxi para lamang mabayaran ang mga bayarin ng kanyang kasama. Para sa kanya, ito ay ganap na katawa-tawa. Nakasquat si Garfield sa sulok ng Socore Clubhouse noong mga oras na iyon. Sa harap niya, may 12-dosenang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na terno. Bawat isa sa kanila ay may mga tato sa kanilang mga braso at mga mukha ng mali siya. Isang matipunong lalaki na may balbas ang nakaupo sa sopa sa tapat nila. Sa tabi niya ay isang batang babae na nakasuot ng magagandang damit. Ang babaeng iyon ay nagbubuhos ng alak para sa lalaki noon. Pakiinom. Iniharap ng dalaga ang wine glass sa lalaki sa magalang na paraan. Kinuha ng lalaki ang baso at humigop. Pagkatapos ay bumaling siya kay Garfield at nagtanong, medyo diretsahang taga Celestial Empire ka ba? Oo. Nakasquat si Garfield sa sulok, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng takot. Sa kabilang banda, nalungkot siya nang makita niyang naghahain ng alak ang cute na babae sa lalaking iyon. Sinasabi mo na mahal mo lang ako, ngunit itinapon mo ang iyong sarili sa mga bisig ng iba. Ang pinakamasakit ay hindi kasing gwapo ko siya. Anong binubulong-bulong mo dyan? Hindi nagustuhan ng lalaki ang ugali ni Garfield, kaya binaton niya ang kanyang wine glass kay Garfield. Ikaw ang unang pumunta sa Socore Clubhouse ko para magsaya at hindi magbayad para sa serbisyo. Kuya, hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo. Hindi naman sa ayaw kong magbayad. May pera ako sa e-wallet ko, paulit-ulit na sabi ni Garfield. Paano ko malalaman na atresado ka na hindi mo man lang tumanggap ng electronic money? Dapat kang pumunta sa aking bansa kung mayroon kang pagkakataon. Sino ang magdadala ng pera kapag umalis sila sa kanilang bahay? Lalong kumunat ang noo ng lalaki. I have called my body. Ipapadala niya ang pera in half an hour at most. He has 10 minutes, malamig na sabi ng lalaki. Kung hindi lalabas ang kaibigan mo pagkaraan ng 10 minuto, puputulin ko isa-isa ang mga daliri mo sa bawat minutong lumilipes. $500,000? Then we can consider this matter settled, sabi ng lalaki habang tinitingnan ang oras sa kanyang relo. Iyan ay isang scam. Malino mong minarkahan ang presyo bilang 8,000 yen, isang sagot ni Garfield. Ngayon humihingi ka ng kalahating milyon. Sa tingin mo ba talagang pushover ako? Kabanata 1828. Mr. Moto ng Yamaguchi Gang. Bumaba ka. Nang mapansin ng ilang lalaki si Garfield na tatayo na, hinugot nila ang kanilang mga kutsilyo at mabangis na naglakad patungo sa kanya. Hehe. Guys, nagbibiro lang ako. Huwag kang ngang magtampo dyan. Sa loob ng ilang segundo, ang katapangan ni Garfield ay agad na tumalsik na parang lobo. Dude, it's not enough. Gusto nila ng kalahating milyon yen ngayon, inilabas niya ang kanyang telepono at ipinaalam kay Tyr. Mula sa kabilang dulo ng telepono ang tumalsik ng mga sumpa ni Tyr. Sa paglipas ng panahon, nanatiling nakasquat si Garfield sa sulok. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilipat mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Hindi malinaw kung ano ang iniisip niya ngayon. Dinala ng lalaki ang cute na babae sa ibang kwarto, iilan na lang sa mga subordinate niya ang naiwan para bantayan si Garfield. Bago siya umalis, inutusan niya silang simulan ang paghiwa-hiwalay sa mga daliri ni Garfield sa sandaling hindi nagpakita si Tyr sa loob ng 10 minuto. Hindi nagtagal, lumipas na ang 10 minuto, ngunit hindi pa dumarating si Tyr. Tapos na ang oras. Naglabas ng kutsilyo ang isa sa mga lalaking may tato sa mukha. Humakbang siya pasulong at hinawakan ang palad ni Garfield. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagsimulang magpanik si Garfield. Puputulin ko yung daliri mo. Ano? Sinasadya niyo ba talaga? Dahil sa pagkabalisa, mabilis na itinulak ni Garfield ang lalaki. Biglang sumimangot ang mga kasamahan ng lalaki. Sa tingin mo ba nagbibiro kami sayo? Lahat ng pagkukunwari ng kagandahang loob ay mabilis na nawala nang makita ng lahat kung paano nakalaban ni Garfield. Bigla na lang siyang sinuntok ng mga ito. Boom! Isang biglaang boom ang dumating mula sa kabilang kwarto, dahilan para manginig ang buong Socore Clubhouse. Anong nangyari?
Bulalas ng lalaki sa katabing silid na nagambala habang ginagawa ang gawa. Mukhang natulala rin ang cute na katabi niya. Lumabas si Garfield ng kwarto sa kabilang side habang hinihimas ang mga kamay. Nakahandusay sa lupa ang mga tulisan sa likod niya. Gulong-gulo ang buong kwarto, parang may naghagis ng granada dito. Sa katotohanan, ang pagsabog ay sanhi ng isang pagsabog ng panloob na lakas ni Garfield na nagmula sa kanyang katawan. Kahit ganoon si Garfield, isa talaga siyang napakalakas na transformation powerhouse. Siya ang may kasalanan kung bakit hindi niya binayaran ang kanyang mga bayarin nang pumunta siya doon para magsaya. Kaya naman, nang makaharap ang mga tulisan ng clubhouse, wala siyang intensyon na gumamit ng brutal na puwersa para apihin sila. Ngunit ngayon na ang kabilang partido ay nagbanta na putulin ang kanyang daliri, ito ay isang ganap na naiibang kwento. Baka, agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaki nang makita niya ang magulong eksena. Agad niyang kinuha ang phone niya at nag-dial ng number. Sa kabilang banda, lumabas na si Garfield. Maraming iba pang mga gwardya sa Socorro Clubhouse ang sumugod sa kanya nang marinig nila ang paggalaw. Hulihin mo siya. Sigaw ng lalaking iyon mula sa itaas. Biglang sumugod ang isang pulutong ng mga tao papunta kay Garfield. Labis na nagdilim ang ekspresyon ni Garfield. Ano ba kayo? Sigaw niya habang hinihimas ang kwelyo niya. Naipaalam ko na sa inyong lahat na papunta na ang kaibigan ko para maghatid ng pera, pero pinipilit mo pa rin ang kamay ko. Ako, si Cicero Jules, ay nakikisali sa martial arts community sa loob ng maraming taon. Natulog pa ako ng may prinsesa mula sa nakaraang dinastiya ng hindi binabayaran. Pinaglalaruan mo ba ako ngayon? Isang itim na aura ang bumalot sa pagitan ng mga palad ni Garfield sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ikinawi ni Garfield ang aura na iyon sa harapan, nagpakawala ng wave. Ang malaking pulutong na sumugod sa kanyang direksyon ay agad na naalis sa lupa. Pati ang lalaking nanguna ay natakot nang makita ang tagpong ito. Hindi na nangahas na lumapit kay Garfield ang mga taga-Socorro Clubhouse. Ano ito? Inikat ni Garfield ang ulo at itinaas ang gitnang daliri sa lalaking iyon. Pagkatapos ay tumuloy siya sa pasukan ng Socorro Clubhouse. Ang lalaking nakatayo sa itaas ay may galit na galit sa kanyang mukha. Nakatutok ang tingin niya sa likod ni Garfield. Nang lumabas si Garfield sa clubhouse, isang nakakagulat na eksena ang naghihintay sa kanya sa labas ng pinto. Sa kalye sa kanyang harapan, ang isang pulutong ng mga miyembro ng underworld ay nagmamadaling lumabas mula sa iba't ibang mga gusali, na parabang sila ay mga balang na umaaligid sa mga tanim na gutom. Hindi bababa sa 200 tao ang nagtipon sa kalye sa harap niya sa napakaikling panahon. Ha? Anong nangyayari? Natigilan si Garfield nang makita niya ang ganoong eksena. Hindi naging problema para sa kanya na harapin ang napakaraming tao sa kanyang sarili bilang isang powerhouse ng transformation, ngunit ang problema ay nasa ibang bansa siya. Kung sisimulan niya ang isang pagpatay dito, walang alinlangang kukuha siya ng hindi gustong atensyon ng lahat ng partido ng Hapon. Magiging mahirap kapag nangyari iyon. Napagtanto ni Garfield sa puntong ito na ang Socorro Clubhouse ay kailangang magkaroon ng malalim na background. Walang pag-aalinlangan na nagising siya ng isang madilim na puwersa na hindi niya dapat gawin. Isang itim na sedan na kotse ang lumapit sa kanila. Bumaba sa sasakyan ng isang lalaking nakawafuko at kahoy na bakya nang mabuksan ang pinto. Ang mga tao sa paligid ng lalaking iyon ay magalang na nagbigay daan sa kanya at tinawag siyang boss sa daan. Sa wakas, mga 4 o 5 metro sa harap ni Garfield, huminto ang lalaking iyon. Pagkatapos ay dumukot siya sa kanyang bulsa at inabot kay Garfield ang isang business card. Motto from the Yamaguchi Gang. Marahas na kumirot ang puso ni Garfield nang makita ang mga salitang Yamaguchi Gang. Ang organisasyong ito ay isang tanyag na organisasyon sa ilalim ng lupa sa buong mundo. Kahit nakabilang ito sa isang mortal na lungsod, maaari itong ilarawan bilang isang organisasyon na namuno sa underworld ng bansa. Bagamat medyo kinakabahan siya, hindi pa rin natatakot si Garfield sa mga ganitong pagkakataon. Siya ay isang transformation powerhouse, kung tutuusin. Hindi magiging problema para sa kanya na patayin ang kanyang paraan palabas dito kung talagang gusto niyang lumaban. Bukod dito, malapit nang dumating si Tyr. Ang lalaking iyon ay isang demigod. Anong uri ng pag-iral ang demigod? Kahit na naruroon ang Kamikekushi, kailangan nilang matakot sa demigod at magpakita sa kanya ng ilang paggalang.
I don't give about who you are. Kapag andito ka, dapat sundin mo ang rules namin. Hindi ka lang nagbayad pagkatapos mong magsaya, kundi ikaw ay nakasugat din ng marami sa aking mga kapatid at sinira ang aking ari-arian. Kailangan mo akong bigyan ng tamang paliwanag. Ang lalaki ay nagsasalita ng Ingles na may medyo banyagang slang. Nang magsalita siya, siya ay may kalmadong kilos na nagpapakita ng natural na dignidad at kapangyarihan. Gaya ng sinabi ko dati, papunta na ang kaibigan ko para magpadala ng pera, pero pinilit ng iyong mga tao na putulin ang aking mga daliri. Hindi ako pwedeng tumayo ng walang ginagawa at hayaan silang saktan ako. May malabong ngiti sa kanyang mukha, sumagot ang lalaki, binigyan ka ng 10 minuto ng aking mga nasasakupan, ngunit bigo ang iyong kaibigan na magpakita. Kayong dalawa ang lumabag sa mga patakaran sa kasong ito. Ano? Pumayag ba ako sa rules nung ginawa ng mga subordinate mo? Pagkastigo ni Garfield. Nadama ni Garfield na walang paraan para maayos niya ang usapin ng mapayapa ngayon. Bumigay na siya sa pakikipag-usap sa kabilang partido. Huwag mong isipin na dahil lang sa marami sa inyo ay matatakot ako sa inyo. Kung iniinis ninyo ako, papatayin ko kayong lahat dito, ngayon. Ang laking bibig. 2 hakbang paatras ang lalaking nakabakya bago biglang iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi bababa sa 50 tao na nakatayo sa likuran niya ang naglabas ng kanilang mga baril at itinutok ang mga muzzles kay Garfield ng may pananakot. Kabanata 1829. Sila ay nasa parehong gilid. Napabuntong hininga si Garfield sa malagim na tanawin. Alam kong isa kang inner strength practitioner, ungol ng lalaki. Marahil ang iyong panlaban na kalasag ay hindi man lang matusok ng mga bala, ngunit isang rocket-propelled grenade ang dapat sa, tama ba? Napansin ni Garfield na may nakaturo sa kanya ng RPG sa kabila ng biglang bumagsak ang boses ng lalaking iyon. Sa teorya, ang isang tipikal na transformation powerhouse ay maaaring makatiis sa mga pag-atake ng RPG. Gayunpaman, hindi pa nakatagpo ng ganito si Garfield. Ang sandata na ito ay isang cannonball. Kahit na hindi siya mamatay kapag tumama ito sa kanyang katawan, maaari siyang masugitan ng husto. Si Garfield ay maaaring mukhang isang transformation powerhouse, ngunit siya ay talagang isang nicho na magnanakaw na bihirang lumaban sa labanan. Natural, magugulat siya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang paglabanan ang cannonball gamit ang kanyang katawan. Ha, ganito ba dito? Napakalakas ba ng mga tog? Medyo nagulo ang isip ni Garfield. Biglang huminto ang isang taxi sa tapat ng kalye. Lumabas ng sasakyan si Tyr na may bitbit na itim na briefcase. Kumunat ang noo niya nang makita ang sitwasyon. Tiyak na may kakayahan kang magdulot ng gulo. Kahit na ang paglabas upang makita ang isang aliw ay maaaring mag-trigger ng isang hanay ng mga mapangwasak na kaganapan. Alam kong nasabi ko na ito dati, pero hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Kahit hindi nakaimik si Tyr, hindi niya kayang umupo na lang at panoorin ang pagkamatay ni Garfield. Hindi na itinago ni Tyr ang kanyang lakas nang makita ang napakaraming baril na nakatutok kay Garfield. Agad na sumiklab ang kanyang presensya. Ang lahat sa kalye ay naging galit na galit sa hindi malamang dahilan. Maraming tao ang naghulog ng kanilang mga baril sa lugar. Sino ito? Sa hirap, lumingon ang lalaking nakabakya. Pagkatapos ay napansin niya si Tyr na dahan-daang naglalakad sa gitna ng mga tao sa kanyang direksyon. Palace Master. Ang pangalan ni Tyr ay agad na tinawag ng lalaking nakabakya. Nagulat si Tyr. Lalong natulala si Garfield. Narinig mo na ba ako? Tanong ni Tyr. Ako si Muto. Ikaw pala. Tinampol ni Tyr ang isang kamay sa kanyang noo. Ang lalaking ito ay si Muto, ang Yamaguchi Gang's regent, na hiniling sa kanya ni Ash na makipag-ugnayan. Agad na pinigilan ni Tyr ang nangingibabaw niyang aura bilang peacemaking gesture. Nagmamadaling nilapitan siya ni Muto para batiin siya ng maayos. Greetings, Palace Master. Kaibigan ako ni Ash. Binati ni Muto si Tyr ng magiliw na pakikipagkamay at magalang na inabot sa kanya ang kanyang business card. Nang maglaon, inutusan niya ang kanyang buong barkada na maghiwa-hiwalay. Turns out we're all on the same side. We went through all those trouble for nothing. Gaman ang pakiramdam ni Garfield matapos malaman na si Mr. Muto ang underworld boss na si Tyr ay dapat makipag-ugnayan. I was on the verge of injure of your people. Tyr,
Buti na lang at dumating ka on time. Kung hindi, kailangan mong harapin ang bangkay ni Moto. Isang malamig na titig ang binigay ni Tyr kay Garfield at walang pag-aalinlangan siyang sinipa. So ito pala ang kaibigan mo, Palace Master. Kung gayon ang buong pangyayaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Niyaya ni Moto ang dalawa pabalik sa clubhouse. Agad namang inutusan ni Garfield ang tatlong babae pagkapasok ng gusali, ngunit mabilis siyang pinalo ni Tyr sa harap ng mga babaeng iyon. Pagkatapos nito, nagsimulang talakayin ni Tyr ang mga tamang negosyo kay Moto. Sinabi sa akin ni Ashton kung ano ang kailangan mong gawin para sa iyong paglalakbay, Palace Master. Nag-research din ako ng maaga. Dahil si Ash ang unang nagpakilala kay Mr. Moto kay Tyr, inakala ng huli na mapagkakatiwalaan at maaasahang tao si Mr. Moto. Walang pagtatangka si Tyr na itago ang katotohanang narito siya para hanapin ang mga inapo ni Agar. Kailangan niyang sabihin kay Moto kung ano ang gusto niyang gawin bago siya matulungan ng huli na mahanap ang mahalagang impormasyon. Tumango si Tyr at nagtanong, may balita na ba? Sa puntong ito, walang gaanong dapat iulat, paliwanag ni Mr. Moto. Ipinadala ko ang lahat ng aking mga tauhan upang mangalap ng datos tungkol sa Yum Ninja sa buong bansa. Kung may anumang bagong impormasyon, ipapaalam ko sa iyo sa lalong madaling panahon, Palace Master. Gayunpaman, ito ay maaaring tumagal ng isang tiyak na tagal ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang ninja ay itinuring na isang natatanging propesyon. Karamihan sa kanila ay mga walang kakayahan na magbiro. Totoo ba na ang Yum Ninja na iyong hinahanap ay isang grupo ng mga tunay na ninja, Palace Master? Oo. Sila yung tipong marunong gumamit ng Earth Escape Techniques. Tumango si Tyr. Naiintindihan ko, sagot ni Mr. Moto. Bakit hindi ka manatili sa hotel ng aming Yamaguchi Gang sa mga susunod na araw, Palace Master? Magpapadala ako ng isang tao na samahan ka sa pamamasyal. Ipapaalam ko sa iyo kapag may bago na dito. Huwag kang mag-alala tungkol dito. I've booked a hotel in advance, sabi ni Tyr sabay wave ng kamay. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin ng direkta kung mayroon kang anumang balita. Hindi na hinikayat ni Mr. Moto si Tyr dahil tinanggihan niya ang kanyang alok. Dahil miyembro siya ng mataas na kataasan, bihasa siya sa mga personalidad ng ibang tao sa kanyang hanay. Hindi niya pipilitin si Tyr na gawin ang ayaw niyang gawin. Sinabi naman ni Garfield kay Tyr na mananatili siya sa Socore Clubhouse ng ilang araw para samantalahin ang libreng libangan. Isang magandang palo ang ibinigay sa kanya ni Tyr bago siya kinaladkad pabalik sa hotel. Nagstay sina Tyr at Garfield sa hotel ng halos isang linggo pagkatapos noon habang naghihintay ng balita ni Mr. Moto. Nais ni Garfield na lumabas at matulog ng ilang beses sa linggong iyon. Nakuha naman siya ni Tyr sa huli. Ayaw niyang magkaroon pa ng gulo si Garfield pagkatapos ng nakaraang aralin. Mapalad na nakatagpo siya sa sarili niyang partido sa huli. Kung makakatagpo siya ng iba pang puwersa, magdudulot ito ng maraming hindi kinakailangang gulo para sa kanyang plano. Sa wakas ay tumawag si Mr. Moto noong hapong iyon. Ipinalam niya sa kanila na may magdaraos ng ninja tournament sa Nagoya City sa darating na Sabado. Maaaring naruroon ang target ni Tyr sa oras na iyon. Kasabay nito, tinulungan na ni Mr. Moto si Tyr sa pagkuha ng mga tiket para sa paligsahan sa pamamagitan ng kanyang posisyon bilang regent ng Yamaguchi Gang. Kaya naman, nagkasundo sina Tyr at Mr. Moto sa isang panahon at naglakbay patungong Nagoya City. May ipinadala si Mr. Moto sa hotel ni Tyr at Garfield noong Sabado ng umaga para kunin sila at ihatid sa Nagoya City ng magkasama. Si Mr. Moto ay nagbigay ng maikling pangkalahatang ideya ng sitwasyon tungkol sa ninja tournament sa loob ng sasakyan. Ayon sa nakalap niyang impormasyon, ang tournament na ito ay inorganisa ng mga core members ng nangungunang korporasyong Hapones. Mayaman ang organizer, at mahilig na siya sa ninjutsu mula pa noong bata pa siya. Nagkaroon siya ng koneksyon sa maraming sekta ng ninja. Sa pagkakataong ito, inorganisan niya ang kaganapan bilang isang libangan. Kasabay nito, maaari itong makita bilang isang tulong para sa komunidad ng ninjutsu. Pagkatapos ng lahat, ang industriya ay dumanas ng isang makabuluhang pagbaba sa mga nakaraang taon. Higit pa rito, ang mga ninja ay makikita lamang sa mga pelikula at drama sa kasalukuyan. Sa katotohanan, ang mga tunay na ninja ay maaaring ituring na isang pambihirang tanawin.
Palace Master, this tournament might be hosted for commercial purposes. Please don't blame me if you can't find the Yum Ninja there. You have been very busy with my affairs these days, nakangiting sagot ni Tyr. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong. Paano kita masisisi kung malinaw na ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya para tulungan ako? Kabanata 1830. Ninja Tournament. Tumango si Muto bilang pagsang-ayon bago sinabi kay Tyr ang higit pang mga pangunahing detalye tungkol sa paligsahan. Hindi na masyadong nag-usap ang dalawa pagkatapos noon. Dumating ang grupo sa Nagoya City sa tanghali. Ang Ninja Tournament ay magaganap sa isang sinaunang manor sa Nagoya City sa alas 6 ng gabi. Doon nagtanghalian ang grupo. Pagkatapos ay naghanap sila ng isang hotel upang makapagpahinga ng ilang oras. Dumating sila sa manor bandang alas 5. Nababantayan ang pasukan ng manor. Dapat ipakita ng mga gustong pumasok ang kanilang invitation card. 3 imbitasyon ang iniabot ni Muto sa gatekeeper, kaya maayos naman silang nakapasok sa gusali. Sa puntong ito, maraming tao na ang nakarating sa manor. Dumating sila sa maliliit na grupo, lahat sila ay may kakaibang hitsura. Ang ilan ay nakamaskara, itim na damit, at may dalang itim na katana sa kanilang mga likod. Habang ang iba ay nakahubad ang dibdib at may kakaibang tato sa buong katawan. Ang ilan sa kanilang mga mata ay ube pa nga. Ito ay malinaw na ang mga ito ay hindi ang kanilang mga natural na kulay ng mata. Masasabi ni Tyr na ang mga lalaking ito ay nakasuot ng mga kulay na contact lens sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Marami sa mga dumalo ay nakadamit bilang mga stereotypical ninja. Labis na nadismaya si Tyr nang makita ang eksena. Naniniwala siya na ang isang tunay na may kakayahang ninja ay hindi sinasadyang magbihis upang ipakita ang kanilang aktwal na pagkakakilanlan. Naglakad-lakad silang tatlo sa paligid ng manor. Huminto sila sa harap ng isang malawak na lugar. May nakalagay na ring doon. Maraming tao ang nagtipon sa ilalim ng ring sa oras na ito. Magsisimula na ang kompetisyon. Bago ito magsimula, magbibigay ng maikling talumpati ang organizer sa entablado. Siya ang lalaking naka-red suit doon, paliwanag ni Muto. Sa pagpapatuloy ni Muto, itinuro niya ang isang binata na nasa mid-20s na nakasuot ng pulang suit na hindi kalayuan. Ang pangalan niya ay Keiichi Aniya. Isa sa mga pangunahing miyembro ng Toymoto Group, na isang malaking industriya. Ang Toymoto Group. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr nang marinig ang pangalang ito. Malabo niyang naalala ang pakikipag-ugnayan sa Toymoto Group noong nakaraang pagbisita niya. Ang Toymoto Group at Regal Palace ay nagtutulungan noon sa mga malalaking proyekto. Nang makita ang reaksyon ni Tyr, sinabi ni Muto, dapat narinig mo na ang Toymoto Group, di ba? Kung tutuusin, sikat na sikat ang mga sasakyan nila sa buong mundo. I wonder kung Ishida ang pangalan ng tagapagmana ng Toymoto Group. Tanong ni Tyr. Dati, siya ang tagapagmana nila, sagot ni Muto. Ngunit narinig ko na ang grupo ay pumirma ng isang serye ng mga strategic partnership sa isang malaking kumpanya sa iyong bansa 2 taon na ang nakakaraan. Si Ishida ang nagtutulak sa likod ng pakikipagtulungang iyon. Siya ang pumalit bilang chairman ng Toymoto Group pagkatapos bumaba sa pwesto ang dating chairman. Kilala mo ba si Ishida, Palace Master? Sort of, pero hindi pa namin masyadong kilala ang isa't isa. Saglit na binanggit ni Tyr ang kumpanyang iyon nang marinig niya ang tungkol sa Toymoto Group. Wala siyang balak na tanungin ito ng detalyado. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta dito ay upang subaybayan ang Yum Ninja. Umakyat na sa stage si Keiichi na nakasuot ng red suit at nagsimulang magsalita. Wala siyang sinabing kapansin-pansin. Pangunahing tinalakay niya ang kasalukuyang kalagayan ng mga ninja at ang iba't ibang sekta na lumaban sa paligsahan. Sa wakas, sinabi niya na ang pangunahing layunin ng kaganapan ay upang mapahusay ang pag-unlad ng ninjutsu sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng pakikipag-ugnayan at sparring. Siyempre, ang pinakamahalagang punto ay ang mananalo sa paligsahan ay makakatanggap ng premyo na 20 milyong yen. Opisyal na nagsimula ang paligsahan pagkatapos ni Keiichi sa kanyang talumpati. Ang mga kalahok ay nagsimulang maglaban sa entablado pagkaraan. Sunod-sunod na lumitaw ang iba't ibang ninjutsu. Ang mga pagtatanghal na iyon ay talagang nakamamanghang, at ang mga manunood ay nagpalakpakan pagkatapos ng palakpakan.
paghinga ng apoy, paghagis ng darts, swordsmanship. Habang ang mga ninja ay patuloy na nagpapakita ng kanilang mga kasanayan, ang paligsahan ay itinulak sa kasukdulan. Nang makita ni na Garfield at Muto na naglalaban ang mga ninja na iyon, masigasig nilang pinalakpakan ang mga ito. Para sa kanila, ang mga pagtatanghal na iyon ay walang kulang sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng kanilang mga kasanayan. Kung mayroon man, ito ay tulad ng isang mapanuksong piging para lamang sa kanilang mga mata. Pero lalong nanlamig ang puso ni Tyr habang pinapanood ang performance. Ang kanyang mga kilay ay labis na nagsalubong sa dulo. Nahanap mo na ba ang Yum Ninja na hinahanap mo, Palace Master? Tanong ni Muto sa gilid matapos ang mahigit kalahati ng kompetisyon. Hindi naman. Hindi ito totoong mga ninja. Walang magawa si Tyr. Iyan ay mga labis na kasanayan lamang, hindi praktikal. Marami sa kanila ay gumamit pa ng physics at magic tricks upang makamit ang kanilang mga layunin. Ito ay hindi kahit na malapit sa ninjutsu. Forget it. This is just a ninja cosplay competition. Walang sino man dito ang may real ninja skills. May bahid ng disappointment ang boses ni Tyr. Wala siyang pag-asa nang dumating, pero mas nadismaya siya matapos mapanood ang tinatawag na kompetisyon. Hindi niya kailanman naiintindihan ang ninjutsu, ngunit bilang isang demigod, alam niya ang mga kakayahan ng mga taong ito. Posible pa ring sabihin na 80 hanggang 70% ng mga kalahok ay hindi kahit transcendent level. Ang mga individual na ito ay nakikipagkompetensya lamang upang manalo ng premyong pera. Nauna nang sinabi ni Maxim kay Tyr na ang mga Yum Ninja na pumunta sa libingan ni Emperor Marten sa Hurla City upang galugarin ang lupain ay mga pinakamakapangyarihang Panginoon sa labanan. Napakahusay nila sa pamamaraan ng pagtakas sa lupa. Tiyak na walang kapantay sa kanila ang mga huwad na ito. Let's go! Laking gulat ko nang malaman ko na ang mga ninjas ay bumagsak sa ganoong antas. Ang daming clown. Dahil doon, tumalikod si Tyr sa sobrang pagkabigo at naghanda na umalis. Isang matandang lalaki na nakatayo sa malapit ang nagpanting ng kanyang tenga. Malumanay ang boses ni Tyr, pero maririnig niya iyon. Kinawian niya, "Hoy, taga Celestial Empire ka. Hindi ako papayag na year-okan mo ang mga ninja na ganito." Naririnig ni Tyr ang isang boses na tunog, ngunit ito ay nasa wikang Hapon, at mayroon lamang siyang malabo na pagkaunawa sa mga sinasabi. Kasabay nito, napansin ni Tyr ang biglang pagsabog ng enerhiya mula sa karamihan. Ha! Biglang tuwang-tuwa si Tyr na aalis na sana. Bigla siyang lumingon at nakita niya ang isang matandang may puting buhok na dahan-daang lumalabas sa audience. Ano ang sinabi mo? May nag-aalab na galit sa sinabi ng matanda. Halatang hindi na niya kayang tiisin ang panunuya ni Tyr ngayon. Sinabi ko na ang ninjutsu ay hamina. Kayo ay walang iba kundi isang grupo ng mga clown. Gaanong kapangahasan. Isang ungo lang kumawala sa mga labi ng matanda. Pagkatapos ay naglagay siya ng selyo ng kamay. Isang water sword. Sa isang iglap ay bumaril mula sa kanyang magic seal at hinampes si Tyr. Ano? This guy is the real deal, masiglang bulalas ni Garfield sa gilid. Aha! Tuwang-tuwa din si Tyr sa puso niya. Pagkatapos, inilabas niya ang lakas ng sigla gamit ang kanyang daliri, na agad na winasak ang water sword ng kalaban. Sa isang iglap, nag-transform si Tyr sa isang after image at humarap sa matanda. Boom!